may umaatras na raw ng pirma. Bay malalaman natin kung yan ba'y may katotohanan o fake news lamang. Anyway, nasa linya na po natin. Huwag na natin patagalin ang ating unang makakausap dito sa ating programa. Wala pong iba, kundi si former Senate President Coco Pimentel. Magandang umaga po, Senator, and welcome po sa Super Radio DCWB. Yes, magandang umaga po sa lahat po na nakikinig sa atin. Opo, long time no hear, and I'm sure po kayo po yung nagmo-monitor din naman at nagbabantay sa sitwasyon sa ating gobyerno at kabilang po dito yung usapin ng impeachment laban po kay Vice President Sara Duterte. Yun nga po, no, bilang kayo po yung dating pinuno ng Senado, Senate President, ano po yung nakikita ninyong dapat na mangyari once na maiakyat na nga po sa Senado yung articles of impeachment, given na meron pong desisyon yung Korte Suprema patungkol doon sa terminong forthwith? Tandaan natin na yung unang round, yung unang attempt sa impeachment ng Vice President, nung napadala yung articles of impeachment, gabi na ng last day ng session para sa period na yon. Kasi ibig sabihin nun, yung kinabukasan, naka-break yes. ang Senado. Opo. Ito ngayon baliktad. Darating ngayon ang most likely ifa-file yung articles of impeachment ng House papunta sa Senado. Lang kararating lang ngayon ng mga senador sa session. So, yung issue dati nung paano kung pwede bang kilusan yan o hindi, wala na yun. Umutan academic na yun. Ito naka-session na kayo eh. Wala ka nang ma-imagine na dahilan na wag mong i-tackle yung wag mong kilusan agad yung articles of impeachment. Opo. So in short po, Senator, walang magiging effect yung naging desisyon po ng Korte Suprema? Walang magiging effect, pero pagka may delay, naka-session na kayo, tapos may delay pa, edi lalo nang linalabag mo yung kahulugan ng salitang forthwith. Kahit na, kahit mayroon ng ruling ang Supreme Court na medyo masyadong hindi niya binigyan ng strict construction yung forthwith, parang gumit na lang eh. So ngayon, what is reasonable, naka-session na kayo. Reasonable pa ba na i-dribble mo pa yung bola? So, hindi na reasonable yun. Opo. So, ano po yung pwedeng mangyari? Kasi may mga lumulutang po na mga information na kesyo magbobotohan daw sa Senado, kung magta-trial ba o hindi. Ganun po ba ang dapat na gawin, Senator? Mali yan. Trial shall forthwith proceed. Dapat maglitis agad. Yun ang Tagalog dun eh. O ang Filipino version dun. So, kung meron mang motion na ganyan, yung kung sino man yung nag-file ng motion, mali yun. Dapat sabihan siya na mali yun. Ngayon, kung yan pa rin ang nanaig na, kunyari, majority ang nagsabi, hindi pa, dito kami sa maling motion papanig, ang majority ang mali. So, ano na yun, there's a political price to pay. Gano'n na lang. Kasi yun na nga, sabi natin, political process yan, pati yung kabayaran, political din. Opo. Pero ano po yung mangyayari? Halimbawa kung manalo sa botohan yung motion, di ba magkakaroon ng motion, then manalo sa botohan yung mga mababatas, mga senador na magsasabi, wag na tayo mag-trial. Pwede ba yun? Oo nga, si Senate President, kunyari, si Senate President, hindi siya bumoto pabor dun sa motion na wag na mag-trial kasi iba yung understanding niya eh. Sabi niya, trial shall forthwith proceed. Wala tayong discretion dito. Di pipilitin niya ngayon mag-trial. Ngayon, paano ngayon kung 13 nga yung ayaw nga mag-trial? So, kailangan baguhin nila leadership ng Senado. So, magkakaroon tayo ng leadership changes sa Senado na yung leader nila
will reflect yung majority position. Ganun yung mangyayari dyan. Opo, buti nabanggit niyo po yan kasi sa isang panayam, mayroon ako naalala na may nabasa ko na panayam kay dating Senate President Franklin Drilon din po, no? Gaya po ninyo na dating Senate President, may nabanggit siya na hindi lang po yung posisyon ni Vice President Sara Duterte yung nakataya dito sa usapin ng impeachment, kundi yung posisyon din po ni Senate President Tito Soto. Kasi syempre, alam naman po natin yung sitwasyon ngayon sa Senado, masasabi nating hati, 'di ba? Dahil yung may mga sumusuporta sa Vice Presidente, may iba naman na vocal na gusto nila na ma-convict ang Vice Presidente. Your thoughts po? At saka ang laki ng minority ngayon, 15 versus 9 eh. Opo. Oh, tandaan mo na you only need 13 votes to elect the Senate President or to elect a new Senate President. So kung 9 na yung basis noon, apat na lang, meron na talagang change of leadership. Hindi, pero nag-react lang ako doon sa senaryo mo. Ang senaryo mo kasi, na ang majority, so pag sinabi natin majority, na-assume ko sa mind ko na more than 12 yun. So more than 12. So minimum nun, 13 na yung more than 12 eh. So kung ayaw nila mag-trial, I'm sure itong incumbent Senate President, si SP Soto, I'm sure ang understanding niya is hindi pwedeng hindi mag-trial. Alam ko, inaaralan niya yung constitution na yan eh. So ang opinion niya, kailangan mag-trial. So hindi siya papayag na hindi mag-trial. What is the only way? What is the only way na ma-enforce ng majority kung ayaw nila mag-trial, yung decision nilang, kahit mali na decision na hindi mag-trial, they have to rest the leadership o agawin na nila ang leadership ng Senado. Ganyan ang pwedeng mangyari dyan. Opo. Pero sa palagay niyo ho ba, dapat na, kumbaga, mag-ingat din ngayon si Senate President Tito Soto? Hindi, veteranong politiko na po yan. At saka, he has been there. Naging Senate President naman siya before na. Mas matagal na rin na panahon. So, I think he will follow what he believes in. Kung anong paniniwala ngayon, kung palitan siya, so be it. ang importante yung lugar niya sa history, sa kasaysayan na mapakita niya sa mga apo niya siguro na tama yung paninindigan niya kahit na ang kapalit losing the position. Ang Senate President is just a position. Hindi masyadong dapat iniiyakan yan. Pero ito pa po, Senator Pimentel, no, factor po ba sa magiging desisyon o verdict ng mga senator judges, no, yung halimbawa, kasi alam naman po natin, malapit na rin, in a way, yung election 2028. Marami po mga re-electionist dyan. Pangalawa, may mga senador din po na alam naman natin na involved or let's say na nauugnay, yun na lang pong gamitin natin term, nauugnay sa flood control scandal. Ano pong sa palagay niyo? Hindi naman sila ang on trial dito. Very specific lang ang trial sa impeachment. Focus on the official, it is the Vice President, and focus on the articles. Ano yung charges? Yun lang. Do not entertain anything na labas dun. Huwag ka mag-isip ng ibang tao, huwag ka rin mag-isip ng ibang charges. Focus lang. And then ang advice ko na lang sa lahat, lalo na mga former colleagues ko sa Senado, bilisan na nila ito kasi kailangan malaman na ng taong bayan ano ang desisyon nila bilang mga judges nga, senator judges. Sa kanila naman binigay ang katungkulan, ang responsibility. So, i-acquit or i-convict na nila. Kung yung impeach official ngayon, tatanggapin ng taong bayan. Kung acquitted, tanggapin ang desisyon. Pag convicted, tanggapin ang desisyon. Ang mahirap tanggapin is hindi maglitis. Iniwas sa paglilitis. Medyo, kasi sa akin, maling-mali na yun. Opo. Kung sakasakali po ba, kasi may target yung Kamara po, Senator Pimentel, by May 11, baka daw na maiakyat na sa plenaryo yung committee report, matalakay at mapagbotohan din doon, then iakyat sa Senate bilang Senate Impeachment Court nga po, no? Then, may posibilidad na baka umabot doon sa break ulit ng Congress
Pwede po ba yun? Hindi po ba yun parang masisilip na naman ng kabilang panig na, o teka, naka-ano kayo, naka-session break kayo, o, di ba? Hindi Oo, kayo pwede parang maglitis. Pwede po ba yun? binabalik na naman sa senaryo noon na natanggap tapos hindi naka-action dahil break na Yes kinabukasan. po. Pero ang mas maganda ngayon sa factual setting ngayon is matatanggap yan habang nakasession Mhm. at mauumpisahan agad yan. Mhm. Ibig sabihin nun, makukonvene agad ang impeachment court Mhm. and then meron na silang masasite na rules na trial must proceed day to day. Mhm. And then meron din sa rules dyan na bigyan ng importance ang impeachment trial is secondary importance na muna ang legislative matter. Tama-tama, kung magbi-break kayo sa legislative matter, then focus na kayo sa trial. So, ganun yung reasoning doon na hindi pwedeng magamit na dahilan yung na pagpasok ng break na magbi-break din kayo sa trial. Kasi nandun sa rules nga ninyo na primary importance ang trial, secondary importance ang legislative matter. Opo. At saka sir, para mas malinaw din sa ating mga kababayan, kasi alam naman natin, yung naging impeachment proceedings sa House Committee on Justice, ang daming petitions niyan sa Korte Suprema, 'di ba? Pinapa-TRO nila, pinapatigil po nila yung pagdinig ng komite. Once po ba na maiakyat na yung articles of impeachment sa Senado, pwede ba na ganun din yung gawin halimbawa ng mga supporters ni Vice President Sara Duterte na dumulog sa Korte Suprema, ipatigil po yung impeachment trial? Pwede po ba yun? Anything is possible, pero ayoko na muna magkomentaryo dyan kasi I'm sure nagsa-strategize din yung impeach official, yung mga lawyers niya kung ano yung pwede nilang legal maneuvers. So, Opo. pero ang masasabi ko lang, part sa constitutional process natin itong impeachment. Pagka umabot ka na sa matataas na posisyon sa gobyerno, impeachable official ka na. So part sa proseso ito sa accountability. Opo. Kaya wag pigilan, dapat nga mabilis talaga ang trial para dumating tayo sa logical conclusion, acquitted ba or convicted ba na guilty. And then tanggapin na ng taong bayan ang desisyon ng korte na Senado bilang korte. Tapos yung hindi masaya sa desisyon ng Senado, yung hindi masaya na na-acquit, tandaan na lang nila kung paano bumoto yung mga senador. Yung mga hindi masaya na na-convict, ganon din yun. So, ganon din ang mga senador. Nung tumakbo sila bilang senador, alam dapat nila ang responsibility nila. Alam din nila yung bigat ng mga desisyon na gagawin nila dyan na you cannot really please everybody. Opo. But you have to make a decision. Ganito, Senator, kung nakakapag-monitor po kayo ng mga nakalipas na impeachment proceedings laban po kay Vice President Sara Duterte sa House Committee on Justice, may mga lumutang po na mga personalidad, may mga lumutang na mga dokumento at ebidensya. Kung kayo po ang tatanungin bilang isang abogado rin po, no, Senator Pimentel, ano po yung basa ninyo? May nakikita ho ba kayo na dapat na ma-impeach at eventually mahatulang ng si Vice President Sara Duterte? Yung ginagawa pa ng House Justice Committee yung parang information ang tawag diyan o articles of impeachment. 'Di ba? Nag-hearing sila . Ito yung sinabi ng mga private complainants at ito na yung lumabas sa hearing namin. Kukunin ngayon nila anong feeling nila na kaya nilang i-prove bilang prosecutor sa Senado. Apa. So hintayin natin ngayon yung articles of impeachment. Kung paano nila ngayon binalay-balay or linatag yung charges nila. So tignan ngayon natin. Ngayon, yung siyempre marami sa atin ang nanood dun sa nag-monitor din dun sa House Committee on Justice na hearings. Pero mababaw yung treatment nila doon kasi hindi sabi nila hindi naman sila judges. Opo, tsaka nag-iingat daw sila. Ayaw nila hindi sila magde-decide kung guilty or not guilty. So pag dito tayo manood ngayon sa Senate trial kasi diyan na yung seryosohang pagpresenta ng ebidensya. So saka na tayo magbuo ng ating opinion
kung sa tingin ba natin ay guilty or not guilty, pagkatapos natin masubaybayan, marinig at makita ano yung ebidensyang pinili ng House of Representatives na ipipresenta sa Senado laban sa kay Vice President. So hintayin natin lahat yun, then doon na tayo mag-form ng ating opinion. Apo. Ngayon pa naman na Senator Pimentel, kung di po ako nagkakamali, iilan lamang po yung mga abogadong senador, 'di ba? Sa kasulukuyang 20th Congress. Kung kayo po ang magpapayo sa kanila bilang dating Senate President at isang abogado rin po, no, ano yung dapat nilang pag-aralan, ano dapat yung gagawin nilang paghahanda? Okay, sigurado naman may staff silang abogado kasi kahit ako abogado na senator, may staff din ako Opo, yes, abogado noon. opo. So meeting na lang ng meeting with your lawyers, haluan nila ng lawyer na nag-a-appear sa korte para may konting explanation sa presentation of evidence, may konting explanation sa kanila sa flow ng trial, tapos balik-balikan nila yung Senate rules, and then mag-imagine sila ng mga scenarios doon. And then siguro meron siguro centralized briefing or centralized units sa Senado na mga dumaan doon sa corona impeachment trial na mga staff ng Senate para pwede silang konsultahin what happened during the corona impeachment trial, paano ba natin in-implement itong rules na ito. Kasi ang current rules ng Senate, gumana na yan eh. Naka-convict na nga yan eh. Di pwede rin yan naka-acquit eh, actually. So, sufficiente na yung present impeachment rules. So, balik-balikan na lang nila kung paano ba yan na-implement. So, para may smooth trial sila. And then, at the end of the day, pagdating kasi sa desisyon, hindi na natuturo yan kung paano ka magdidesisyon kasi konsyensya na yan eh. Yeah. So nasa sa senador na yan na kahit na narinig ko ito, para mag-action ako na parang hindi ko narinig. Parang gano'n eh. So nasa konsyensya na yan eh. So hindi na natuturo yan pagdating sa dulo o kung ano yung desisyon nila. So sana they follow their conscience na alam ng conscience nila na ang obligasyon nila is to judge the impeached official kung supisyente ba yung ebidensya na presenta ng House prosecutors laban sa impeached official. Pag supisyente, kailangan i-guilty mo. Pag hindi supisyente, i-acquit mo naman in fairness to the impeached official. Ito po sir, kasi ever since, in fairness naman kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kapag natatanong siya, kapag may mga press conference or may ambush interview sa kanya patungkol po sa impeachment, hanggat maaari umiiwas siya, di ba? Pero ngayon po ba, Senator Pimentel, sa palagay niyo ho ba, napapanahon na maging vocal ang presidente kung suportado ba niya o hindi itong pong usapin ng impeachment laban sa vice-presidente o manatili siyang tahimik lang, ipaubaya na sa mga kongresista, sa mga senador itong issue na ito? Hands off dapat. Hands off kasi impeachable official din ng presidente. Kung pwede sana lahat ng impeachable officials, hands off kayo dyan sa pagdating sa expressing your opinion or exerting any influence. Hands off kayo sa impeachment process. Ang impeachment, pinasa na yan sa House of Representatives bilang prosecutor, tapos sa Senate bilang judges. So dapat wag kumbaga mamanatili siyang tahimik, wag nang pansinin yung ibang mga tanong, be safe. So parehas ang reasoning niya na dapat ang Supreme Court din nagre-restrain din ng kanilang kamay. Dapat hindi rin sila masyadong makialam sa impeachment process kasi nga impeachable officials din sila. Opo. Pero yun nga po sir, what if lang naman biglang maglabas ng temporary restraining order ang Korte Suprema doon sa mga pending petitions patungkol po dito sa impeachment. Ano po yung posibleng mangyari? Hindi, wag na natin muna pag-usapan 'yan kasi nga masyadong masyado pang theoretical yung scenario na 'yan. Opo. So saka na pagka may TRO na, then saka na natin pag-usapan 'yan. Pero
yun na nga, may panawagan kasi sa Supreme Court na restrain your hand, Mhm. wag mong ima-micromanage ang impeachment kasi nga baka umangal yung mga institusyon na binigyan ng konstitusyon ng papel or role sa impeachment like the House of Representatives and the Senate. Opo. Binigyan sila ng role. Kung ima-micromanage mo yan, i-impeachable official ka din. Mhm. So baka magkakaroon, 'di ba, magkaroon ng resistance. Opo. Mhm. So yun na muna, kaya saka na natin na we cross the bridge when we should that happen. Opo, Ayun. And with that po, sir, maraming pong salamat sa inyo pong panahon sa amin dito sa Super Radio DCWB. Lagi po kayo mag-iingat. Salamat din po. Yan po si former Senate President Coco Pimentel. At sa hilingan, walang pinoprotektahan.